Alam nyo ba na ang mga tao dito sa Taiwan is nagtatago sila ng mga resibo mga guys. Diyan sa atin sa Pilipinas, resibo, tapon, di ba? Dito sa Taiwan mga guys, lahat ng tao dito tinatago ang resibo. Alam nyo kung bakit? Pag-uusapan natin yan ngayon mga guys. Tara, punta muna tayo sa ano guys, mas magandang place para ano, mag-vlog. Let's go! Guys, nandito na tayo sa, di ba? Nakakawala ng pagod yung ambience. Ihaw sa inyo mga guys, nandito na tayo sa ano, sa pwesto natin. Yung nahanap natin bagong pwesto na pwedeng mag-vlogan, pwedeng magsalita, pwedeng mag-ingay. Ayan. Ito yung parang simbahan nila dito guys sa Taiwan. Yan. Nagsisimba yung mga tao dito kapag free time nila. Lahat yata ng kanto dito sa Taiwan guys is parang may maliit silang ano, maliit silang ganyan, makikita mo naman eh. Makikita mo may mga kulay na ganyan, may hulmang ganyan. Ibig sabihin, simbahan po nila yan. So, good day po sa mga nanonood. Good day, good evening, good morning. Kung anong oras nyo man napapanood tong vlog natin mga guys. Today's video mga guys is gusto ko lang bigyan kayo ng ano, ng konting ano mang tawag doon guys. Konting inspiration ba? Pero para sa akin guys, malaking inspirasyon na yon. So, kagabi kasi mga guys, nasabi or nakwento ng kasama ko doon sa dorm na tinanong niya kung, kuya, nakapag ano ka na ba? Nakapag-scan ka na ba ng resibo mo? Yan. Dito sa Taiwan mga guys is may pera sa resibo. Katulad nitong nanalo dito mga guys. Kwento ni Mrs. kasi na may nanalo ng 10 million NT. Bumili lang ng ano, ng tsaa sa 7-Eleven. Ikukwento ko sa inyo yan mamaya mga guys. Pero ang uunahin muna natin na benefits is yung ito, number 1 mga guys. Ito yung passive na benefits na makukuha mo. Ito yung tax refund na tinatawag dito sa Taiwan mga guys. Well, meron namang tax refund sa Pinas pero kung average earner ka, kumbaga 20,000 pababa yung sahod mo is wala kang tax dyan. Ibig sabihin, wala ka ring tax refund. Parang ganun lang guys. Dito sa Taiwan mga guys, ang mga kababayan natin dito sa Taiwan is malaki yung nakukuha nilang tax refund. So, ang nakakaltas sa amin kada buwan sa tax namin mga guys is bilang isang regular na factory worker, ang nakakaltas is 1,700 to 1,800 NTD. Yan yung nababawas sa sahod namin every month. So, ang nakukuha ng isang factory worker o ang computation ng nakukuha ng isang factory worker is, sabihin na natin, i-fix na natin sa 1,800 times 12. Yan po yung pwede mong makuha sa buwan ng August. Yan po yung cut-off nila. August, September, ganyan po sila nagbibigay ng tax refund dito sa Taiwan. Mas malaki po ang tax refund ng nakukuha ng isang factory worker. Depende yan guys sa overtime mo. Kung malaki yung overtime mo, kung pumalo ka ng 80 hours pataas, dyan po nagiging malaki ang kaltas ng tax dito mga guys. Pero parang ano mo na rin yan, parang savings mo na rin kung tutusin. For example, nabawasan ka ng 5,000 na tax mo sa isang buwan. I-times mo yung 5,000 times 12 months, di ba? Ang laki nun guys kapag nagkaroon ng tax refund. Parang nag-iipon ka rin lang. So, yun yung kagandahan dito sa Taiwan mga guys. Isa sa kagandahan. So, ang susunod na benefits na maganda dito sa Taiwan mga guys is yung healthcare nila. Kasi naranasan ko nung nakaraang buwan mga guys, nagkaroon ako ng sakit. Nagpa-check up ako. Yung check up mga guys, may kasama ng ano yun, may kasama ng medication. So, binigyan nila ako ng gamot. Tapos nagtaka ako, akala ko nasa around 1,000 or 1,500 ang babayaran ko. Alam nyo ba, ang binayaran ko lang mga guys is nasa 100 NTD lang. Parang ang bayad lang nun is yung hiningi kong medical certificate. Ganon kaganda ang benefits nila dito mga guys in terms of may sakit-sakit mga ganyan. Kaya napakaganda ang Taiwan mga guys. 'Di ba? Maganda na yung ano, benefits sa tax at saka healthcare mga guys. Meron pa doon mga guys, ang susunod po natin doon is yung
bonuses na binibigay ng mga company dito mga guys. Meron silang binibigay dito na kapag Dragon Boat Festival, kapag Mid-Autumn, kapag Chinese New Year, ayan, nagbibigay sila ng pera dito mga guys. Nakadepende po sa company yan. Sa amin guys, ang binibigay po nila is parang e-money. Yan, meron silang app dito na tinatawag which is yung Edenred. Diyan nila sinisend kapag may special occasion sila mga guys. Nagbibigay sila ng 2,000, 2,500, 5,000, mga ganyan. Nakadepende po sa company na mapapasukan nyo. Iba-iba po yung binibigay ng mga company dito. Lalong-lalo na yung ibang company dyan, nagbibigay sila kapag Chinese New Year ng buong sahod guys. Bonus mo yun buong sahod mo ng isang buwan. 'Di ba? Isipin mo yun, parang binigyan ka ng 50,000 sa isang buwan. Bonus lang yun ha. Hindi parang sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Kaya 'yun yung isa pa sa pinakamaganda at magandang benefits na nakukuha dito sa Taiwan mga guys. Ang susunod na magandang benefits mga guys, passive benefits ulit, is yung overtime pay. Ang laki ng bayad ng overtime pay dito sa Taiwan mga guys, sa mga factory worker. Nakadepende pa ulit yan sa company na papasukan nyo. Dito po sa napasukan kong company is ang binibigay nilang overtime pay sa Sabado. Sabado lang yan guys ha. Sabado ang malaki pala ang overtime nila dito. Pag Sabado, ang bayad ng 8 hours is 1,500 NTD. Ito yung conversion ng 1,500 NTD sa peso. Kapag nag 12 hours ka mga guys, ang bayad is 2,600 NTD. O di ba? Ilang Sabado ang meron sa isang buwan? 4. For example, i-fix na lang natin ng 8 hours. 8 hours ang OT mo sa kada Sabado. So 8 hours times 4. 'Di ba? Ang laki mga guys. Tapos ito yung magiging conversion mo sa peso. Every Sabado lang yan mga guys ha. Paano na lang kapag nag-overtime ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, kahit 2 hours, 3 hours, ganyan lang. 'Di ba? Kaya nakadepende ang bonus na makukuha mo kapag nag-overtime ka dito sa Taiwan. Kaya yung bonus na yan, itatali natin sa tax ulit yan. Siyempre, mas malaki yung overtime mo, hihilain ka nung tax. Ganun lang. Pero parang nag-iipon ka lang din lang mga guys. Ang last na benefits mga guys na masasabi ko dito sa napasukan kong company is yung wala silang layoff dito mga guys. Ibig sabihin, yung company na napasukan ko is malaking company yon. Isa sa pinakamalaking company yung napasukan natin dito sa Taiwan mga guys. Hindi sila nagle-layoff. Kumbaga, pag humina yung department mo, ipupunta ka lang nila sa ibang department, magsusupport ka lang doon. Ito na guys, yung main topic natin ngayon is, anong date ngayon? 29. Dapat nung 25 ko pa to ginawa kaso medyo busy tayo mga guys. So, ang gagawin natin ngayon guys is mag-i-scan tayo. Mag-i-scan tayo ng resibo. Dito sa Taiwan mga guys, tinatago nila ang resibo dito. Lahat ng dito, convenience store, gasoline station, mga ganyan, lahat ng nagtitinda dito. Maliban lang yata sa palengke, is nag-i-issue sila ng resibo dito mga guys. Ayan. Bali, tinago ko na yung mga resibo kanina at nilagay ko sa papel para pagdating natin dito is mag-i-scan na lang tayo. So, ito yung resibo mga guys. Ayan. Ito yung resibo natin. So may date yan ng 5-6. Ibig sabihin, January, February, March, April, May. Yung 5 at 6 is June. So nagdodraw ang Taiwan ng May at June ng July 25. Every 25 of the month. Ito yun guys, yan. Makikita mo sa resibo. 5, 6. Tapos ito yung combination number mo, yan. Bali, i-scan mo na lang yan guys. Malay mo, nandito sa Taiwan ang swerte natin. Manalo tayo ng 10,000 NTD. Uuwi na tayong Pinas. Ano pang gagawin natin dito mga guys? Uwi na tayo Huwag na tayo magpakahirap. So, ito yung guys, ito yung application na ginagamit ko. Ayan. Calibri para mag-scan. Try natin mag-scan na mga guys. Ayan, makikita nyo is may history na ako. In-scan ko kasi yung resibo ni Mrs. nung nagkita kami. So mag-scan na tayo mga guys.
Malay nyo is manalo tayo ng ano, ng kahit 2 million lang, Lord. Baka naman. Para may pambili na tayo ng ano, lupa. Let's go, scan tayo guys. Scan, ino-open namin yan. Yung app na yan, Calibri. Tapos, ayan, scan. Press lang natin yung scan. Then, ganyan lang siya mga guys. Yun lang, no match. Ganyan nila ini-scan yung mga resibo nila dito guys. Ang daming resibo niyan guys. Hindi ko na yan tatapusin kasi baka umabot tayo ng siyam-siyam. I-scanin ko na lang ulit siya mamaya sa dorm. 'Di ba? Mag-iipon ka lang ng resibo guys. Yan o. Si-scan mo lang. Libre naman yan mga guys. Malay mo, 'di ba? Nalo ka ng 2 million to 10 million NTD. Meron pa pala tayong nakalimutan na benefits mga guys. Idagdag natin. Balik tayo sa pwesto natin. Mas maganda mag-discuss. So, bukod sa tax guys at healthcare, ito pa yung additional na benefits na pwede mong makuha dito sa Taiwan bilang isang factory worker. Yung free dorm at saka yung free food namin. Ang laking tulong noon mga guys sa amin dito. Kapag gusto mong magtipid, libreng pagkain. Sa dorm, libre din. Tapos yung basic salary namin, mas malaki kaysa yung basic salary ng ibang factory worker. Kaya ang payo ko mga guys, kapag nag-apply kayo dito sa Taiwan is hanapin nyo or mag-research kayo dyan sa Facebook groups ng Taiwan kung maganda ba yung company na papasukin nyo or a-applyan nyo. Yun yung isang tatandaan nyo mga guys. In addition mga guys, merong nagtanong sa atin kung kumusta nga daw ba ang work environment dito sa Taiwan. Tinatanong niya yung mga tagapagbahana ba kung meron daw. Sabi niya dito, shout out sa'yo master. Kuya, tip naman para sa work environment dyan. Dami raw tagapagmana dyan kaya mahirap tumagal. So yun guys, regarding dun sa tanong ni Master kung kumusta ang work environment dito sa Taiwan is ganito ang dapat ang ilagay nyo sa isip nyo mga guys pag gusto nyong mag-abroad or kahit saang abroad. Ilagay nyo sa isip nyo na expect the unexpected kasi walang madaling trabaho dito sa abroad guys. Ang pag-abroad mga guys is swertehan lang talaga. Minsan may mga napupunta sa magaan, may mga napupunta din sa mabigat na trabaho. Pero kadalasan syempre ang trabaho natin mga guys is factory worker. Asahan nyo na may mga bagay na kailangan nating buhatin. Medyo may mga kabigatan yung mga yon mga guys. Kaya dito sa abroad mga guys, kailangan mong mag-invest sa iyong sarili. Kailangan alagaan mo yung sarili mo. Kasi pag nagkasakit ka, ikaw at ikaw lang ang mag-aalaga at makakatulong sa sarili mo guys. At yun, tapos na tayo sa work environment. Dako naman tayo sa isang tanong ni Master sa mga tagapagmana. Well, sanayin nyo na makisama sa ibang tao mga guys. Hindi yan mawawala sa Pilipinas man yan or dito sa Taiwan or kahit saang lupalop ng abroad. Meron at merong tagapagmana dyan mga guys. Lalo na yung mga ayaw masapawan sa trabaho, ayaw ng may mas magaling sa kanila. I-expect nyo na yan mga guys. Hindi lahat ng tao perfecto. May kanya-kanya tayong perspective sa buhay. Ang isang susi lang mga guys para tumagal ka sa abroad is yung paano ka makisama. Paano ka makipag-usap sa kanila. Kung sa tingin mo is ganito yung tao, ayaw mo, is wag mo nang ipilit yung sarili mo. Nagpunta ka dito sa abroad para sa pamilya mo guys, hindi para sa kanila. For example, nagkaroon ka ng problema sa ibang tao, sa department mo, Pinoy man yan or ibang lahi, mas magandang umiwas ka na lang. Kasi, the end of the day guys, ang hanap mo dito pera, hindi sila. Kaya dapat, kapag nagkaroon ka ng problema, kung ayaw ka nilang kausapin, ayaw ka nilang maging kaibigan guys, lumayo ka na. Ikaw na yung lumayo sa sitwasyon. Kasi, dadaan din ang araw, lilipas din ang panahon. Diba? Hindi rin kayo magkakilala niyan balang araw. Kaya ang best na tips ko or payo ko sa mga may napuntahang tagapagmana mga guys
is lumayo kayo sa ganyang sitwasyon. Isipin nyo kung ano yung pinunta nyo dito sa Taiwan. Trabaho ang pinunta natin dito mga guys. Para naman sa mga tagapagmana dyan, na akala mo merong ipapamana sa kanila, sana huwag kayong makahanap ng inyong katapat. Kasi pag nakahanap kayo mga guys, sasabihin ko sa inyo, sakit ng ulo yung dala nyo yan. Pag nagsuntukan kayo, nag-away kayo yan, bye-bye, uwi kayong Pinas. Agad-agad, papauwiin kayo ng broker nyo. Kaya, guys, ganun lang. Basic lang yon mga guys. Isipin natin lahat ng hirap ng pag-apply natin dito sa Taiwan. Isipin natin yung pamilya natin. Tanungin mo yung sarili mo pagkatapos yung mag-away. May mapapakain ka ba sa kanila kapag umuwi ka na ng Pinas? 'Di ba wala? Hanap ka ulit ng trabaho. Ban ka na dito sa Taiwan. Abroad ka sa ibang bansa, siguro pwede pa. Yun lang mga guys. Peace. Kita tayo ulit next vlog. Sana nabigyan ko kayo ng konting inspirasyon dito sa Taiwan, yung mga magagandang bagay dito. Sana 'di ba? Simple lang ang buhay. Sana makabili tayo ng ganyang sasakyan. After siguro. After 10 years pa. Uwi na tayo mga guys kasi mukhang uulan na. Ganda ng Taiwan, no? Sheesh! Bye-bye!